Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin ipakontempt na. Nako, yan Torre kailangan managot, di dumalo sa hearing. Nako, yan mga kababayan. No, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito, pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending balita sa mundo ng social media, no? Ngayong araw na ito. Eto mga kababayan, simulan po natin dito kay General Torre. Sabi po dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito i-zoom in natin. Yan po. Hindi po umatindi. General Torre hindi sakop ng executive privilege kaya kailangan dumalo sa hearing. Paano yan? Hindi dumalo mga kaubayan. It's not covered by executive privilege unless the president talk to him directly. Yan mga karibin natin. So ano ang gagawin? Kapag hindi pala sakop ng executive privilege itong si Torre mga kababayan. Ano na ba? It's a cite in contempt ba ito? Di ba? Posible yan. Di ba? Kasi yun po ang ginagawa sa kamera na witness po natin. Di ba? Sa kamera po, sa House of Representatives, di ba? Kapag ikaw po ay hindi dumalo, nakita po natin yan At kapag kayo ay nagsisinungaling, di ba? Marami na pong mga opisyal ng ating gobyerno ang cite in contempt. Dahil hindi lang po nila nagugustuhan ang kanilang mga sagot. Di ba? Kinukontempt nila. Samantalang dito po, sa Senate hearing, sa pag-aresto kay former President Duterte, klarong-klaro na po ang kanilang mga pagsisinungaling. Hindi man lang nakatikim ng cite in contempt. Diba? So ano ba? Ang cite in contempt ba ay para lang sa mga ordinaryong mga mamamayan? Para lang ba sa mga Duterte ang cite in contempt rules? Diba? Kasi ganun po ang lumalabas mga kababayan. Kapag ikaw ay kumakampi sa Duterte, you will be directly cited in contempt mga karibin natin. Pero pag ikaw naman po, ay leaning to the administration, kahit magsinungaling ka pa dyan ng 1 milyon, di ba? Walang sisita sa'yo. Walang magsasite in contempt sa'yo. Ang tanong, bakit ganon? Di ba? Bakit ganon po? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Dapat bang i-cite in contempt itong si General Torre sa hindi pagdalo sa second hearing mga kababayan? Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong balitang ito Sabi po dito ni Maris Umali, no? May kaanak na biktima ng AJK nag-apply sa The Hague. Ito ang inihayag ni Maris Umali na nasa The Hague ngayon. Anya, isa umanong Pilipino ang nag-apply sa The Hague ICC upang makilahok sa paglilitis kay former President Duterte. Ngunit, eto naman. Ngunit, idiniin ng spokesperson ng ICC na hindi lahat ay pwedeng maging testigo. Yes, of course. No? We agree.
we all agreed, no, na hindi talaga lahat pwedeng maging testigo sapagkat yung iba ay nakatakip ang mukha. Alam niyo lang ibig kong sabihin ng nakatakip yung mukha, mga kababayan, di ba? Grabe. Bakit nakatakip ang mukha ninyo? Tapos kung ipakita kayo sa mainstream media, naka-blurred pa ang mga pagmumukha ninyo. Tulad nito. Ha? Eto mga kababayan, sa JME News pa rin, 6 hours ago, sabi po dito mga kababayan, para ipakita na talagang may mga biktima, nandirito kami. Marami talaga. At marami rin talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Mira. Yan, si Mira. Biktima di umano ito. Mira, the sister of 2 extrajudicial killing victims in the past administration's daily war drug war is now in The Hague. Ito pala yun. Ito pala yung sinasabi na in The Hague, Netherlands to prepare for the application to participate in the trial against former Rodrigo Duterte, the international criminal. Okay. So ito pala yun, yung sinasabi ni Maris Umali, mga kababayan. So ito nga rin po yung sinasabi ko. Bakit kailangan yung takpan ang inyong mga pagmumuka kung talagang totoo kayong mga biktima? Diba? Nahihiya ba kayo? Sa ginagawa ninyo? You should be proud kung totoo yan ginagawa ninyo. Kailangan maging proud kayo. Huwag niyong takpan ang inyong mga pagmumuka. Hindi pwedeng nakatakip, no? Yung mga nag-aakusa kay former President Duterte. Hindi pa pwede yon na halos lahat ng mga nagrarally, ng mga biktima di umano ng AJK ay mga nakatakip ang muka. Paano? Ang hirap kasing paniwalaan nyo diba? Kasi kung totoo ka talaga, totoong kayo ay na biktima or may sa pamilya ninyo na biktima ng AJK, wala nang tahob-tahob. Totoo mo. Totoo ba? Totoo ka. What I'm trying to point out, mga kababayan, kung totoo ba talaga. Diba? Yung iba kasi, nababayaran lang. Alam natin yan. Alam po natin yung mga nababayaran. Kaya, hindi talaga lahat pwede mag-participate dyan sa trial na yan against former President Duterte. No? Kung yung 30,000 na yan, magpa-participate lahat, gagastos po ang ating, hindi, gastos nyo na yan. No? Baka gastos pa ng gobyerno ang paglipad ninyo papuntang Dahig. Kayo na po ang mamasahe dyan. Di ba? Bukod dyan, mga kababayan, 30,000 yan Kailangan pong i-verify. Di ba? Kailangan verified po or mayroong background checking. Di ba na mangyari dyan? Kasi napakalabo nyo, 30,000 napakarami pong yan. Kaya ngayon pa lang, i-background check nyo na. Diba? Habang may lakas pa ang ating Pangulo, matatapos kayong mag-background checking yung 30,000. Medyo matanda na ang ating former president Sa sobrang yung kasinungalingan. But anyway, ano pong inyong reaction dyan, mga kababayan? Ito pa. Ito, last natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Ito po si Ate Auntie Claire, mga kababayan. Ako. Ganito talaga Hindi natin alam kung kanino tayo makikinig or kanino tayo maniniwala. Kay President Bongbong Marcos ba? Or dito kay Claire Castro? Ito, pakinggan po natin to. 1 million homes a year. At least, napakalaking bagay na yan. At nabigyan natin ng solusyon
ang problema ng pabahay ng ating mga kababayan. The Pambansang Pabahay para sa Pilipino program aims to provide home to 6 million Filipinos and generate around 1.7 million jobs yearly. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Ang naumpisa na lahat, I think na groundbreak is about 1.2 million. So, yung naumpisahan na po mga kababayan, 1.2 million. Ano yan, take note mga kababayan na 1.2 million. Nasimulaan na. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Yun po yung sinabi niya, no? So, it's not coming from the president, pero sa kanya. Dapat, you always acknowledge the president, no? Attorney Claire Castro, because you are just only a spokesperson. You are not the president. Ngayon, pag sinabi mong, yun po ang sinabi ko, meaning, ikaw lang ang sabi niyan, di ba? It's not the president. So, ngayon pala mga kababayan, mayroon pala tayong dalawang presidente, no? Na nagsasalita para sa gobyerno. No? First, the president, PBBM, and this woman, no? Kasi she is always acting like a president eh. Sinita na nga ito ni Ma'am Malutikia eh. Diba? Ay no, ni Professor Carlos, no? Hindi ko lang kung si Professor Carlos ba or si Ma'am Malutikia. Sabi po doon sa post na yon, wag mo daw gamitin yung we, no? Kasi hindi naman ikaw part of the decision making, no? You are not part of the decision making of this government. You are only the spokesperson of this government. Kaya Attorney Claire Castro, please always acknowledge the president and verify the information coming out from your mouth. Diba? Kailangan mong i-verify yan eh. Kailangan mo munang kausapin. Nag-uusap ba kayo ng Pangulo? Tanong lang. Kailangan kasi nag-uusap kayo para isa lang ang iniisip ninyong dalawa. Not unless, mga kaubayan, kung hindi kayo nag-uusap, sabihin na, ay bahala ka na dyan, trabaho mo yan eh. Nako po, malaking problema to. Ano sa palagay nyo mga karibi natin? Sino ba dapat ang paniwalaan natin? Pero sa palagay ko, parehas po silang hindi ka panipaniwala eh. Diba? Sa palagay ko lang naman, no? Ewan ko lang sa inyo. Sa akin ay parang hindi talaga both. Hindi po sila kapanipaniwala, mga kaubayan. Kasi si PBBM 1.2, no? Wala namang nakikita ang tao. Si Attorney Claire, wala pang milyon. Nako. Sino ba ang mas credible sa kanila? Kayo na lang po ang bahala mga kaubayan. Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At ito pa. Ito mga karibin natin, pakinggan natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Mukhang sadyang isa-isa nang naglalaglagan at tila kumalas na at naglalabasan na magsalita ang mga nasa Senado at ilang mga personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan at sadyang hindi na talaga mapipigilan ang lumabas at lalabas na talaga ang buong katotohanan na siyang hahatol at mananaig sa mga kabalustugan
at kasinungalingan na kinasasangkutan ng gobyernong ngagba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Di umano'y mga kandidato ni Marcos Jr. isa-isa nang nagkalasan sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan Nagkalasan na daw yung mga senatorial candidate ng alyansa, mga kababayan. Eh, sino ba naman? For example, ikaw, di ba? You know what is going on. And it's really bad, no? To your candidacy. Eh, mag-i-stay ka pa ba dyan? Siyempre, hindi na. Oh. Alam niyo po kasi, mga karibin natin, this alyansa, no? Yung pinuno po ng alyansa, they don't care about their candidates. Actually. Yeah? Parang hindi po nila, wala po silang pakialam sa kanilang mga kandidato. Bakit? Hindi kasi nila iniisip yung magiging resulta, no? Ng kanilang gagawin to the candidacy of their candidates, di ba? Parang sarili lang nila ang kanilang iniisip, no? They don't care about you, kayong mga kandidato ng alyansa. Yan po ang nakikita natin. Wala po silang pakialam, no? Sa kung anuman ang mangyari sa inyo dyan. Bahala na si Batman, kung baga. like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, isa-isa nang nagkalasan ang di umano yung mga kandidato ni Marcos Jr. sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor ni Marcos Jr. kay former President Rodrigo Roa Duterte nang ito'y kanilang sapilitang ipaaresto at pinadala sa The Hague, Netherlands para mahatulan sa International Criminal Court o ICC. Ayon pa nga sa balita ay mukhang takot na di umano ang makaramihan sa mga kandidato ni Marcos Jr. na madamay sa galit ng taong bayan. Kaya naman kanya-kanya na silang nagkalasan sa partido ni Marcos Jr. Matatandaang nauna nang umalis sa Bagong Pilipinas Alyansa ang mismong kapatid ni Marcos Jr. na si Senadora Amy Marcos. Ayon pa sa kumpirmadong balita at pahayag. Pero ito lang, no? It's too late. It's too late po. Para pa doon sa mga kandidato na kumalas, di umano, dyan sa alyansa. Isa lang po ang masasabi ko. It is too late to do that, no? Bakit? Ano na kilala na po kayo ng taong bayan, no? Kumbaga, nabalatan na kayo ng taong bayan that you are with them, di ba? Hindi naman ibig sabihin na kayo po ay umalis na sa kanila, ay magbabago na po ang tingin ng ordinaryong Pilipino. Hindi. Alam niyo po kung bakit? Yun po yung first choice ninyo. Yun po yung unang pinili ninyo. Bago nagkagulo, nandun na po kayo. So meaning, even if you try to cover up, di ba? The mess na ginawa, na ginawa ng nagdadala sa inyo, wala pa rin wala pa rin effect para sa aming mga ordinaryong Pilipino. Kumbaga, it's too late. It's really too late, mga karibin natin, to do that, no? Pero ewan ko lang sa iba, pero para sa akin, wala. Kahit pa magpulasan yan, kahit pa magkalasan na yan dyan sa kanilang administrasyon we already know kung sino-sino kayo at ano-ano kayo. Pero isa lang naman ang dapat nating gawing na kaubayan, no? Let's vote straight, no? Hindi PDP laban. Yan lang po ang kailangan nating gawin para naman po mayroon tayong laban from the corruption and all, di ba? So yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video
Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.